Ay, magandang umaga po sa lahat at ating i-discuss lang itong pinakamatinding kriminal sa Pilipinas. Siguro wala nang tutumbas dito sa katindi, sa kalupit. Ito po ang tinutukoy ko ay si Arnie Teves. Ngayon, natuto na siya, humalik na siya sa lupa. Pagdating dito, umiyak siya. Ngayon lamang ba niya nalaman kung gaano kahalaga ang buhay, kung gaano kahalaga yung mawalan ka ng kamag-anak. Nung pinatay ba niya, o pasensya na, ikaw ang tinuturo ng ebidensya na pumatay kay Roel Digamo at saka yung siyam pang iba, doon nangyari yun sa Pamplona, bayan ng Pamplona, sa bahay mismo ni Roel Digamo, sa bahay sa Pamplona, Negros Oriental. Pero bago mo ginawa yun, of course, may dahilan yun kung bakit mo ginawa yun. At ang dahilan pong yun ay walang iba kundi kayamanan, paano palaguin ang kayamanan, manggagaling sa negosyo ang kayamanan, at siyempre manggagaling din sa corruption. Ang sistema po dito kay Mr. Teves, at sila naman po ay mga pamilya Teves ay isa sa mga politiko na mga original na mga lahi dyan sa Negros Oriental na masasabi mo na mga political clans. Marami pang ibang political clans dyan. Pero pinakamatindi sa kasaysayan ng Negros Oriental, wala nang tatalo kay Arnolfo Teves. At siyempre, damay din yung kapatid niya, si Pride Henry Teves, na dating congressman din, na naging gobernador, nanalo pagka-gobernador ng 2022 election, pero nagprotesta si Roel Digamo at nanalo si Roel Digamo sa protesta. Yun ang isa sa ugat ng kinagalit ni Teves dyan kay Roel Digamo. Paano ba nanalo si Roel Digamo? Ang kinapanalo po ni Roel Digamo ay ganito. Noong nakarang halalan po kasi ay ang nangyari, may pinatakbo itong grupo ng mga Teves, ni Pride Henry Teves kasi Arnolfo Teves, na kapangalan ni Roel Digamo na Roel Digamo rin. Kaya, noong araw ng butuhan, ang nangyari, lumalabas, although hindi iyon ang pinaka-firm na conclusion o solid na evidence, pero lumalabas po sa report ng Smartmatic na ang lumalabas sa report na ang boto kay Roel Digamo, ang si Roel Digamo po na gobernador ay tumakbo siya bilang re-election. Ako, actually, first time niya yung tumakbo, no? Kasi dati top board member siya. At nung sunod-sunod na matay ang gobernador at vice gobernador, umupo siya bilang gobernador. At nung tumakbo si Roel Digamo, ang nangyari po ay, sabi ko kanina, pinatakbuhan ng isang Roel Digamo din, pero yung spelling is R-U-E-L Digamo. So, nung binilang na ang boto sa pamamagitan ng ng pagbilang ng Smartmatic, ay lamang si Pride Henry Teves at number 2 si Roel Digamo na R-O-E-L. So ngayon, nagprotesta si Roel Digamo at sabi niya yung boto para sa kanya ay napunta ron sa panlinlang na kandidato na si Roel Digamo na R-U-E-L. Nanalo siya sa Comelec at pinaupo siya. So iyan po ang naging ugat sa tingin ko na matinding galit ng mga Teves sa laban kay Digamo. Actually, kung titingnan mong kasaysayan ng Negros Oriental sa mga Teves, napakagaling ng mga Teves dyan. Gaya ni Gary Teves, napaka-honorable ng mga tao. Pero itong si Arnolfo Teves, siya pong isang Teves na pwede kong sabihin na walang proper education. Si Gary Teves kasi, may mga Teves dyan, abogado. Kumbaga makikita mo po yung kanilang tinatawag na background, sila po ay mga edukado. Si Teves naman, yung style na sanggano.
Kasi kung ano ang tinutukoy ko si Arnolfo Teves, mas decente pa sa kanya gumalaw si Pride Henry Teves. Itong si Arnolfo Teves, puro lahat ng mga galawan ng mga illegal, yun ang ginagawa niya. At inaakusan nga siya na in charge niya sa illegal protection sa pag-protect sa illegal drugs diyan sa Negros Oriental, na ayon pa nga sa kumpare ko na si Epifanio Labrador, ay merong drug factory yan si Teves, Arnolfo Teves, sa dagat, no? Nasa balsa lang nakalagay. At pero hindi ko naman alam kung verified yan, pero sinasabi lang. At pero yung verified talaga na inaamin naman ni Arnolfo Teves, yung nagpapatakbo sila ng STL, Small Town Lottery. So gusto niya kukunin sa buong Negros Oriental sa kanila yan. Pati yung Isabong, ang kakompetensya niya, lumaki at yumaman siya, naging bilyonaryo siya ng gusto diyan. Ang kalaban niya lang dyan, si Bong Pinida, si AA, sino si AA? Si Atong Ang. At ang operation naman ni Teves yung buong Central Visayas, batsi sa Cebu. At siyempre, nakikialam siya tuwing may re-raid, nagre-raid nga yung NBI sa mga Isabong na illegal, ay ano pa rin, nakikialam pa, tinakot pa ni Arnolfo Teves itong regional director ng National Bureau of Investigation. So umabot siya sa punto na gano'n na everything is in his hands. Everything, lahat ng gusto niya ay kaya niya. Whatever Arnolfo Teves wants, he gets. Ganun po ang kanyang kasaysayan. So with that as it may, so ba isa na lang siyang problema sa Negros Oriental. Kailangan tanggalin sa equation o sa larangan ng politics sa Negros Oriental itong tinik sa ulo niya na si Digamo. Si Digamo kasi bago siya namatay ay nag-utos ng matinding paglalansag laban sa mga illegal na STL at laban sa Isabong. So with that, si Arnolfo Teves ay nag-isip na walang ibang pamamaraan para mapatuloy niya ang kanyang negosyo kundi patayin si Digamo. Kaya, ang problema nila, base sa nasa leksiko, ay ilang beses sila nag-attempt na papatayin ito si Ruel Digamo. Kaya lang, ang problema nila, numero uno, ay hindi nila makuha-kuha. Ay, sinubukan nila nasa kalsada, ambush. Hindi rin nila makuha-kuha kasi marami ding mga backup si Ruel Digamo. So, siyempre, pag makuha, halimbawa, example lang, demonstrate, pag may mag-ambos, ilan ba sa kanila mag-ambos? Isang team? Pag inambos nila, yung sasakyan ata naman ni Digamo ay bulletproof. So, hindi na makukuha at may nakasunod pa ng convoy. So, babanatan sila ng convoy. Kahit may mapatay sila 5 dyan, mapapatay din sila lahat ng mga kasama sa convoy security escorts. So, nagplano lumalabas po sa kwento, sa investigasyon, na kung pagtagpiin mo, pinlano ito ng maigi. At nung makakuha na siya ng mga tinatawag na mga killers, nandoon sa mga dating sundalo, na mga matinding sundalo pa ha, mga scout rangers, mga special forces, lahat-lahat yung kinuha niya. So itong kung gaano sila kagaling, kinuha niya ay makikita mo sa tinatawag na yan ang may ipapasa ko kay Michael yung screenshot. Kung ganun makikita mo sa viral nag-viral na CCTV footage kung gaano ka akala mo nagpa-practice lang ng close quarter battle itong mga itong mga tauhan na itong kinuha ni Teves. So, nung time na yun, na in-execute nila noong March 4 or March 3, ay nandoon si Teves sa Amerika. So, tinaon niya na nandoon siya sa Amerika. Pero nakunan din ng ebidensya na siya ay inutos niya through, alam mo naman, messenger, sa ilang kuha lang sa messenger, na inutos niya yung pagpapatay. So, shortcut, nagturo lahat sa kanya, nahuli yung mga sa biglang reaction ng pulis, nahuli din ang mga killers at ng una umamin sila kung sino at tinuro si Arnolfo Teves ang nagpagawa sa kanila at ang umupa sa kanila.
Pero nung bandang huli ay binawi nila. So whatever it is kung sa punto de vista ng mga abogado, hindi na problema yan. The rest is history. What is important here is, pinakita natin na hindi maepektibo kung may galit ka, ikaw isang politiko o isang warlord. Warlord ang tawag ko sa kanya eh. Tsaka drug lord din pwede. At tsaka gambling lord. Pag ikaw ay gambling lord o warlord sa isang lugar, iwasan mo makipag-away sa mga politiko. O kahit ikaw politiko, iwasan mo makipag-away sa kapwa mo politiko. Bakit po? Kasi diyan po magsimula ang pagbabagsak ng iyong negosyo. So ang ginagawa mo na dyan, makipagkaibigan ka sa kung sino mga politiko. Never mind kung talagang binabanatan ang negosyo mo. So that's part of life. Kasi alam ko sa PNP, sanay ang PNP dyan. Hanggang ngayon may protection money ang PNP. Diyan sa Region 3 lang, kung saan Regional Director si Jean Pajardo, may narinig ako dyan na may binibigyan si Jean Pajardo para sa mga STL, para sa sakla, dami pa. Para sa mga pirya, yan na nakuha ko dyan. Kaya hindi ko naman alam kung nakarating kay Jean Pajardo yan, pero ang alam ko malaki ang kobransa ang hatagan yan. So ang leksyon nito ngayon ay ginawa ni Teves, akala niya hindi siya mahuhuli. So pinalabas niya na wala siya sa senaryo nung nangyari yan. Kaya iniisip niya na no direct evidence ay mahirapan. Pero ang problema lang, lahat ng mga circumstances na pwede mo sabihin ay nagtuturo na walang ibang pwedeng gumawa niyan, kundi siya. So ngayon, ang pinaka-leksyon to boy, umiyak na rin si Teves ngayon. Ang pinaka-leksyon sa buhay talaga dito is humalik ka na rin sa lupa, Mr. Arnie Teves. Ngayon, natuto kang umiyak. Umiyak din siya nung makita niya pamilya niya. So, ganun po kahalaga ang buhay ng tao ng pinatay mo. Ibig sabihin, umiyak din si Janice Digamo, umiyak din yung mga ibang inulila na mga iba siyam pa ng pinatay. No, ang isa pang leksyon sa buhay na nakikita ko rito ay wag mo gamitin siguro yung masyado kang open, kagaya kay Ruel Digamo ginawa niya. Actually, namimigay siya ng purpose, ayuda. Ang leksyon nito mga politiko, hindi ko pero kung ako binabatikos ko si Ruel Digamo rito, hindi po trabaho ng politika ang pamimigay ng purpose. Trabaho po yan ng DSWD. Bakit? Kasi nakikialam pa si Ruel Digamo ron. So ngayon, si Janice Digamo na asawa niya ay titignan natin kung bakit naman ito. Mayroon akong kritisismo ito kay Janice Digamo na misis niya. Pero i-reserve ko lang sa ibang vlog. Ganon din, yung mga kakampi ni Ruel Digamo ay umangat. Kagaya na si Seaton mayor na si Fritz Diaz ay nagiging vice gobernador na ngayon. So, ganun katindi. Ibig sabihin, yung pagkamatay po kay Ruel Digamo at yung paggawa ni Arnold Teves diyan ay nagpapalabas labang na sitwasyon ng katotohanan o pruweba na hindi makakapagdulot ng maganda yung isipin mong pumatay ng kapwa mo na politiko. So dahil sa pagpatay mo sa kapwa mo politiko, ang Teves ay sinubukan ni Pride Henry Teves na tumakbong gobernador, talo. So ibig sabihin, yung karumal-dumal na krimen na gano'n, iyan ang number one makapagbabago sa isip ng botante. Na sa tingin ko, na kahit bibigyan mo pa sila ng pera para sa halimbawa ipapaboto sa'yo, bibilhin mo boto nila, ay malabo mo pa masasabi kasi kaisipan na ngayon ng mga botante, tanggapin ng pera, iboto ang konsensya kung sino. Kung konsensya niya pa rin nagbigay ng pera, it's another issue. Pero yung pagbibigay ng pera po ay isang nagbibigay ng kaisipan na magnanakaw lamang yung kandidatong yan. So, nevertheless, ang isa lang atin aral, ang leksyon makukuha rito, you can run but you cannot hide all the time. Ganon ang leksyon natin dito. Kaya nga parang sinasabi sa mga American movies lagi, the long arm of the law will catch on you eventually. So the long arm of the law, how many years ka nagtago? 2 years may higit. 2023. At tingnan natin silipin natin na yung timeline ng pangyayari.
Ang timeline ng pangyayari ay nagsimula nung tingnan natin. Ito, mag-rundown tayo. So, mga isang linggo bago mag-assassinate, Mayor Janice Digamo na asawa ni Gobernador Ruel Digamo ay nagpa-interview noong March 5. Pagkatapos na pala ito ng pag-assassinate na yung bahay ni Ruel Digamo, bahay nila ay malapit sa military detachment. Nagtatanong siya, bakit wala atang mga sundalo doon sa araw na yon? So pwede mo sabihin na dumiskarte si Arnolfo Teves na umalis yung mga sundalo doon sa detachment. Sundalo yun, hindi mga pulis ha. Ibig sabihin, mga sundalo, mas matindi sa barilan yun kumpara sa mga pulis. Tapos, may footage daw makita na CCTV na well-organized daw yung mga, at saka well-planned yung pagka-execute ng pagpatay. So, March 4, along with 8 civilians o 9 civilians na namatay. At 16 others were injured. So, mga ilang oras matapos yung pag-atake ng baril ay lumabas itong footage ng closed circuit TV na kuha ang mga mukha ng mga pumatay. So ito po nagturo sa kanila, sa mga pulis kung bakit alam nila kung sinong arestuhin. So ibig sabihin, nagiging proper po ang arrest because of the CCTV. Yan pong isang leksyon makukuha natin kapag may CCTV ay na tulungan ng maayos ang pagpatakbo ng paghuli ng paghuli sa mga tinatawag na mga suspect. So yan po ang isang leksyon na makukuha natin. So ang isa pa ay yung paggamit kahit napakarami, obviously umabot sa kalahating bilyon ang ginamit na pera dito ni Teves. Kasi nga, nung pagkatapos ng pagkapatay ng March 4, ay nakita pa yung Teves Cares na helicopter ni Teves. Kasi may helicopter siya eh. Ginamit pa yan, lumipad papuntang Davao City. At pagdating galing sa Davao City, pumunta pa yun ng Camp Darapanan. So Camp Darapanan, sa kampo po yan ng MILF. At marami po ako mujahidin na nakausap na nagbigay sa akin ng impormasyon na tumawag sa akin na nakita nila sa Camp Darapanan, hindi na lang sila nag-inalam kasi mga big boss ng MILF ang kausap at doon daw dinala ang mga sugatang sundalo na nakuhang sundalo na sugatan doon sa pag-atake kasi tandaan mo, nung pumasok ay mga tauhan ni Arnolfo Teves ay nakaganti rin ng putok ang yung mga bodyguard doon, mga pulis. So may sugatan. So dinala roon sa Camp Darapanan at ang doktor ng MILF sa Camp Darapanan inang gumamot sa mga sugatan na mga ginamit ni Arnolfo Teves doon sa paglusob sa bahay ni Ruel Digamo sa Pamplona. So, nakita daw nila na naglabas ng sako-sakong maraming pera, isang sakong pera ang dala para ibibigay doon sa MILF at saka sa doktor ng MILF. So, nanahimik po ang MILF, walang sinabi tungkol dyan. Pero, sure ball daw sila na ang helicopter na dumating doon may tatak na Teves Cares. So, ang Teves Cares na helicopter ay pag-aari po ni Arnie Teves. So, gayon, at least, ay dito na, magsisimula na ngayon ang kaso na to, ay babasahan na ng kaso si Teves. Pero bago kasi hinuli niya, ng NBI ang kumuha sa kanya dun sa Timor-Leste. Mismo si NBI Director Jimmy Santiago ang kumuha. At doon sa loob ng eroplano, ginamit nila po ay Philippine Air Force na eroplano. At doon sa loob ng eroplano ay binasahan na nila ng Miranda rights si Teves. Kasi ang eroplano kung pag-ari ng Philippines ay parang pwede mo na sabihin ay lupa pa rin ng Pilipinas yun. So batas ng Pilipinas ang mananaig sa loob ng eroplano ng Pilipinas. Kasi PAF plane yun Philippine Air Force plane. So nevertheless, ay ito po ay simula na ng tagumpay ng paghangad ng katarungan sa mga namatayan doon sa Digamo Massacre. At si no less than Congresswoman Janice Digamo is very happy for the arrest finally of Teves. Ngayon, tingnan natin sa aspeto na nag-asylum siya, nag-apply ng asylum si
si Tevez, in the same manner, kagaya kay Harry Roque, nag-apply ng asylum. Pero sa tagal ng asylum, epektibo ka naman. Tumagal po. Nung finally na ma-deny ng asylum, saka na lang po siya pwede na-arestuhin. At ang nangyari ay nag-apply pa nga ng petition for extradition yung authorities ng Timor-Leste laban kay Arnolfo Teves sa balak sa objective na dadalhin sa Pilipinas. Nanalo si Teves doon, hindi na patuloy. Kasi ang katwiran ng Court of Appeals ng Timor-Leste ay takot sila na matutorture si Teves pagdating sa Pilipinas. Nevertheless, ito na ngayon, dahil sa impluensya ni Bongbong Marcos, ginamit niya ang influence niya, sinabihan yung presidente at ministro ng Prime Minister ng Timor-Leste, hindi ang Pilipinas ay hindi bubuto sa pag-apply nyo na maging member ng Southeast Asia kung hindi nyo kami tulungan na arestuhin si Teves. Kaya during that Southeast Asian Nation Conference ay gumalaw na yung presidente na si Ramos Horta ng Timor-Leste at ang ginamit nila ay immigration, obviously immigration rules. So tinuruan sila ng Pilipino, ang gamitin po ninyo ay yung immigration rules. So immigration, gamit ang batas ng immigration ay hinuli si Teves at si Teves ay nagbalak pa at nagtagumpay naman siya pero panandalian lamang. Ang abogado ay nagsampa ng petition for writ of habeas corpus sa pakay na hindi siya dadalhin. Ang pakay po ng petition for writ of habeas corpus ay alamin ng korte kung ano ang dahilan kung bakit hinuli siya. Kung makita ng korte ng dahilan ay legal, pabayaan ng korte. So nag-issue ng writ ang korte ng Timor-Leste at di-require yung gobyerno, ang presidente ng Timor-Leste na magbigay, dalhin ang katawan ni Teves sa korte at magbigay ng dahilan kung bakit nyo hinahawakan. Tapos dinismiss naman ng binasura na rin ang writ of habeas corpus as a petition. Pero ang writ of habeas corpus ay binigay. Yan dapat ang ginawa naman ng mga abogado ni Duterte pero hindi nila nagawa. Kaya nadala si Duterte papunta sa The Hague. So ito, at least to close this vlog, nais ko lang sabihin na sa mga politiko na makakarinig nito, please lang po, magiging civil naman kayo. Huwag kayo gumamit ng patayan. Tama na po yung patayan. At makipagkaibigan at kung talo, tanggapin ang pagkakatalo. At in-extend ko rin yung panawagan kay Mr. Bong Revilla, huwag ka na magsampa ng cyber libel. Kasi po, to tell you the truth, huwag ka magpapaniwala na mananalo ka dyan. Huwag ka magpapaniwala kay Raymond Fortun. Kasi ang batas po ay hindi nagbabago kahit bago-bago pag-abogado mo. Kasi ang akusasyon mo, sabi mo, fake news yung sasabihin na inutusan ka ng umbud ng Sandigan Bayan, absuelto ka nga, pero inutusan ka magbalik ng 124,500,000. Ngayon, ang katwiran mo ay dahil absuelto ka, wala kang obligasyon na ibalik ang 500,000. With due respect, hindi mo po masasabi ng ganon, Senator Bong Revilla. Ganito lang po yun. Nakalagay in consideration of Article 100 of the Revised Penal Code at saka on the disquisitions above. Ibig sabihin ng mga sinabi doon sa mga decision kung ano yung mga ebidensya ay the accused are directed to pay jointly and severally 124,500,000. So, ngayon, pag binasa mo ang Article 100, ang ibig sabihin po sa English, the person who is found to be criminally liable is also civilly liable. Ibig sabihin, magbabayad din siya, yung civil liability. Pero hindi binanggit doon, the person who is acquitted is not civilly liable. Wala, hindi nakalagay po ron. Kasi marami pong instance na kung saan yung absuelto na akusado ay magpinagbabayad pa rin. Kagaya po, malimit yan na nangyayari sa, halimbawa, nagkamali lang ang pagkakasala at tinignan ng batas na wala siyang
criminal liability, pero magbabayad pa rin siya. Halimbawa, sinasagasaan ang tao namatay, tapos sa nakasagasa, inabsuelto kasi wala rin siyang kasalanan, but yet the court is authorized to order the driver na kahit absuelto ka, bayaran mo yung ospital at sa pagpagamot doon sa tao na sagasaan mo. O di ka kung namatay, pati mga burial expenses, pati hospital expenses. This is also happening in the case of kagaya ng mga kakaso sa BEP 22, yung pag-bounce ng cheque mo na hindi na noon, tumalbog cheque mo. Absuelto ka sa krimen na sa BP 22, Batas Pambansa 22, pero hindi ka makaiwas sa pagbabayad mo sa utang mo sa na ginamit ang cheque. Ganun lamang po Mr. Bogrevilla. I would rather advise you, do not waste your money in any lawyer that you would be using just to file a case of cyber libel against anybody. Hindi ko naman na-expect na ako isasama mo. Pero but then I'm prepared. Tatanggapin ko ang hamon. Hindi ko nasabi na bring it on. Pero kung meron man, ay tatanggapin ko ang hamon. Ganun lang po. Magandang umaga po sa lahat.